Kuha ako ng ano. Wala na namang comment. Hello guys. Kumusta yung panahon, kumain na kayo? Kasi ako kumain na busog. Busog much. Ang daming pagkain dito. Cater. Ano ngayon? Last lamay ni ama. Hello, mami. Wala, ma'am. Lingkod lang sa ma'am. Lingkod lang sa. Lagi. Sipan yung program. Oh, dili na. Ay, inig ka ko. Ato may dito sa gawas matulog. Inig ka. Wala na yung bisita. Pala na edad ni mo, ma'am? 88? Ah, 88. Hello, mami. Kain. Sweet. Tiaroya bangasan. Tapos na yung main course. Oh, dali manghihibit ako. Samot na magsaginom og tubig. Inom coke. Baka lalo kang lumusog. Madaming tao kami sa labas pero wala kami ginagawang kain lang kay may catering. Last na dumami. Nantay ko yung kasamahan ko, wala pa. Alam niyo, hindi pumunta yung kasamahan ko dito. Pinilit ko na pumunta dito. Eh, mag-isa lang. Daming tao. Puno. Macarons. Hello, Ate Jocelyn Cruz. Hello, condolence po sa family ng alaga mo kung aalis na si Nikki. Umuwi na si Nikki nung time na din na nandun ako sa Katmon. Nauna pa siyang umalis sa akin. Ate Belen Ponce, maayong gabi, Imay. Good evening. Ang daming tao sa labas. Luto lang muna tayo. Naghahapot sila ng mga pinagkainan. Ako dito kumakain pa. Oh, wala pa si Vilma. Nasa lalid to. Basog kay ko na. Ano na lang.
Hello, Ate Sally. Ate Belen Ponce. Si Ama, galing siya ng Singapore. Doon siya nagpagaling. Ay, doon siya nag-chemo. Nag-chiplan at macarons. Yes po, Mami. Uy, piyawan. Sorry. Ang sugata din ako. Piyawang kastiguang. Empanada ng chicken flavor. Ha? Naghipos na din sila? Ay, wala kami na ito. Doon na yes po, doon na mag-aral si Nikki doon sa kapatid niya, kay ate niya. Kumbangwa! Kumbangwa, minasa. Proby Irabon no si Baal. Bakit umalis si Nikki man? Doon na siya mag-aral sa kanyang ate. Ay, mama na niyo. Ay, alala ko. Thank you so much sa 100 star, Ate Sally Gonzales. Enjoy your food, Mighty Mom. Thank you po. Thank you so much sa 100 stars. Hindi mo na ako lalabas kay yung camera natin hindi pwede kung saan makakahagap ng tao kasi yung mga nandito yung mga bisita nila is hindi mga basta-basta ng mga tao, mga high-ends mga mayayaman yung nandito. Ako lang siguro yung duka. Ginawa ko dolor. Busog ito. Na may Kasi bago ako pumunta dito, nilibre ako ng dinner 6 p.m. Natulog lang ako sa boarding house. Kaya mami, hindi na ako nakapag-reply kanina kasi natulog na ako sa boarding house. Mga 4 hours din yung tulog ko. Kahit sobrang init, nakatulog ako kasi dito hindi ako nakakatulog ng maayos. Kaya bumili ako ng sleeping pills kay sabi ko baka mamaya pag hindi ako nakatulog or pag hindi inom ako ng sleeping pills. Kaso lang yung problema ko lang pag umiinom ako ng sleeping pills para akong lasing pagkakaumaga, masakit yung ulo ko, inaantok ako, yung gano'n. Hindi na ako lalabas. Andun naman may mga nag-asikaso doon sa sa labas. Nag-shop na ako. Doon na siya, Ate Proby Irabon, doon na siya mag-aaral sa atin niya. Kaya ako wala na ako palagi sa bahay. And then yung may iwan na lang doon, sila Boss Stephen at saka yung kapatid ko. Syempre sinabi ko yung status ko ngayon na palagi akong wala sa bahay. And then nag-worry ako kasi si Nikki dalaga na, tapos palagi akong wala sa bahay. So hindi ko na kumbaga siya maaasikaso doon sa bahay. So, sabi ko sa kapatid niya na wala na ako sa bahay, always wala sa bahay, umuwi lang ako ng once a month or twice a month. And then ngayon magpapasukan, tinanong ko si Nikki saan niya gusto mag-aral kasi sa Central Macaas, continue pa rin sila doon. Kasi tinanong ako ng teacher kung saan mag-aaral si Indeng at saka si Nikki. Sabi ko, sa Macaas pa rin sila. And then
Nung tinanong ko sila, saan yung gustong mag-aral, si Nikki, saan mo gusto mag-aral, dito ba or dun sa bukid, nagdalawang isip siya. Pero yun nga, sabi ko, yun nga, wala ako palagi sa bahay. Kaya, yung trabaho ko nandito sa city, wala nang mag-aano sa akin. Hindi naman nila kailangan alagaan. Kasi mga malalaki na sila. Pero, sa akin lang, lalo na kay Nikki, dalaga na si Nikki, and then hindi ko mababantayan. Hindi natin alam, lalo na yung panahon ngayon, nakakatakot na. Sabi ko sa kapatid niya, na ganun yung sitwasyon namin. Ako wala sa bahay, si husband ko, alis din ng bahay. May iwan dun mga kapatid ko. Then, tinanong niya si Nikki kung saan niya gustong mag-aral. Sabi ni Nikki, yung ate daw niya, yung mapapaaral sa kanya. Yung ate niya. Doon siya mag-aral sa bukid. Sa may, malapit lang doon kay La Papa. Yan, sabi ko kay Nikki, kasi yung dinala niyang damit, isang bag lang naman. Sabi ko, kung gusto mong, iba yung isip mo, may iba yung desisyon mo, kung gusto mo ulit dito mag-aral sa bahay, wala naman akong school sa bahay. Kung gusto mong tumira ulit sa bahay, open naman yung bahay ko, 24/7, alam naman niya kung paano buksan yung bahay ko. Anytime, kung gusto niyang pumunta or umuwi sa bahay, walang problema. Andun na siya, umuwi na siya. Nung time na umuwi ako ng Katmon, kasi dapat nga aalis na si Nikki na wala ako. Sabi ko, pinagalitan ko siya, sabi ko ganoon sa kanya. Kung aalis ka na wala ako, sabi ko kamo, wala kang respeto sa akin. Bakit di mo ko antayin? Nagmamadali ka ba? Ganito, ganyan. Uuwi ako ngayon, bukas. Sabi ko, uwi ako bukas, antayin mo ako. Hindi yung aalis ka lang na wala ako. Then, kinontak ko yung kapatid niya. Then, basta, nag-empathy yung story namin. Kaya, sabi ko na, paantayin muna si Nikki bago umalis, bago umuwi ng bukid. Antayin muna ako, kasi mag-uusap muna kami. Then, after na mag-uusap, para din na yung kanyang gamit, ayun ngayon, naka-live ako. Nauna na siya umalis sa akin, kaya pupunta nga siya ng bukid. Pero hindi ko alam kung kailan siya babalik kasi yung mga gamit niya nandun. Kagahapon pa na, di ba? Kagahapon. Napay din siya. Ang security kayo, di sulog na pagkaon. Ako mo din. Gana kayo pagkaon, hindi na makaon. Malulungkot na si darling mo kasi wala ka. Okay. May sa Lapu-Lapu City po ba dyan? Hindi po, sa Cebu City. Hello, Ate Lolet Wilfredo. Di ba patay na Ate Maymay sa hood pa ba? Ikaw dyan, Ate Corazon Soriano. Hindi ko po alam. Pero okay lang. Huwag ka iinom nun, may hindi maganda. Minsan lang naman, pero nakadalawang beses pa lang ako uminom. Yun yung time na nandun ako nagtatrabaho sa clinic kasi hindi ako makatulog. Dahil yung tulog ko, yung out ko ng work minsan alas 2 ng madaling araw. Tulog na ako ng ilang oras. Yes po, mami, madaming tao. Saan pupunta si Titing May? Malungkot na ang house mo, May. Mag-work kaming dalawa. Mag-work ko kaming dalawa ni husband ko. Then, wala kami sa bahay. So, hindi ko alam kung ano yung plano ko after ko ng Insito or kung pupunta ba ako ng Manila or dito lang ako sa Cebu City mag-stay. Oo. So, hindi ko alam. So, ngayon, muna. Pipiliin ko muna yung uunahin ko muna yung sarili ko and yung husband ko. Less stress. Pagod ako. Pagod na ako. Char! Ay, buhay. Sabi ko naman sa inyo, si Inting, si Nikki, hindi yan sa akin. Hindi yan habang buhay titira. Kuhaan na niyang plate? Should I? Dessert? O saan nga dessert ang naapa? Katunay, dagan ang mga. Gamay ang mga chip na. Kani ka ha? Pwede ra? For paper plate. Paper plate. Ano yung paper plate dito, sir? Dagan mga sir. Daghan na ra? Kani na lang o pwede ra? Or kani? Saba? Kani na lang. Kani o gamit na. Mas okay, ganang tabon. Kani.
Pwede Kaya ra. malat na. Matry niya to. Duha. Salam. Bayan. Ay mga sudan, butangan sa sudan dire. Pwede ra. Pwede ra if mag-meet mo ani. May si Kayla sa bahay pa rin sa inyo, mag-aaral pa rin. Yes po ba? Yes po, Ate Jocelyn Cruz. Mag-aaral pa rin si Kayla, kasi si Kayla, 21. So, kaya na niya yung sarili niya. Hindi ako nag-worry kay Kayla, kay, ano na siya, matanda na siya. Yung ano lang kay Nikki. Kaya lang yung si Nikki, dalaga na. Dalaga na siya. And then, nag-aano ako kasi lalo na kung wala ako dyan. So, hindi ko na yung mamomonitor yung kanyang galaw, kung ano oras siya uwi ng school, mga ganun. So, mas maganda nandun siya sa ate niya. Kaya dun sa, kay papa niya, malayo yung school doon. Pero dun kay ate niya, mamomonitor si Nikki. And then, for the meantime, si Nikki mag-aalaga siya ng kanyang pamangkin. Kasi yung ate niya magtatrabaho. So, isa din sa mga reason, no, na si Nikki, doon siya mag-aaral sa ate niya, para mabantayin din ni Nikki yung kanyang pamangkin. Kasi yung ate niya, tsaka yung asawa ng ate niya is nagtatrabaho, walang naiiwan sa pamangkin ni Nikki. Kumusta, may buti na abutan ko live mo, tanong ko lang, may asan na si Brian. Si Brian is nandun pa rin po kay mama niya. Matagal na ako hindi nakakapunta ng bukid kasi busy din po ako ngayon, lalo na sa city ako nagtatrabaho. Bihira na lang ako umuwi ng Katmon. Si Inting Liit, nandun siya sa after graduation niya, nagbakasyon siya, pumunta siya dun sa lola niya. Then, nag-chat siya kay papa niya na dun siya mag-aaral kay mag-work si Titing. So, wala din may iwan kay Inting. Kaya mag-work din si papa niya. Tama yan, may doon muna si Nikki sa pamilya niya kasi baka namang mangyari, baka ikaw pa ang yes, isa din yan Ate Len de Vera sa mga dahilan kasi wala ako doon sa bahay. So, syempre dalaga na yan si Nikki. Nikki is 14 years old. 15 ba? Dalaga na yan. So, lalo na ngayon na may cellphone na, sabi ko, hindi ko na makokontrol. Kaya hindi ko talaga yan pinapag-cellphone si Nikki kasi yung mga bata ngayon, ay mga classmate ni Nikki, may mga cellphone na siguro, nag-aano na rin siya. Umiyak siya dun kay mama niya. Niyakan niya yung mama niya para bigyan siya ng cellphone. Naano kasi baka ganito, magjuwa-juwa. Kaya wala pa kang cellphone, nagjuwa-juwa na. Mga puppy love lang yun, guys. Mga char-char lang yun. Hindi pa kumbaga seryoso na juwa-juwa. Dili arin ako kay kay powder. Gawad ko ni Bilma. Saan pagtaw? Ha? Saan pagtaw? Nahuli ka deh. Hi, si lola mo ba tatay ni mama mo? Tatay po ni papa ko po. Yung lolo ko. I'm not be crazy. Tingnan natin kung dami pang tao dun sa Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi si Nikki, pupunta naman yan sa bahay. Ate Rosie, si Inti, pupunta pa rin yan sila sa bahay. Magkikita-kita pa rin kami naman. Okay, gamay na. Ano na sus, umulan. Na, maoray, wa. Kanina lang baso. May baso dito. Naigo mo yun. Ira lang kuhaon. Ha? Ila lang kuhaon. Somebody. Iba na ngayon panahon, baka hindi mo makakaya na
Okay, ginoo ko, wag lang sana. Para sa juice? Ulo. Oo. Puhon, Ate Linda, bisitahin ko rin si Brian. Si Brian meron na siyang coming na kapatid. Puhon, pag hindi na ako busy, hindi pa. Nakapunta ako ng bukid, saglit lang din ako dun siguro, mga 2 hours lang kami sa bukid, or 1 hour lang. Sobrang dali lang din. Kasi nung time na umuwi ako nag-day off ako, pagka kinabukasan, balik din ako ng city. Tama yan, may Timang TV, unahin mo muna sarili na, katulong ka naman ng ilang taon din kay Nikki, hayaan mo siya doon sa kapatid niya. Ano ulam na? Madami ulam, mami. Fish fillet, manok, pero busog na ako. Yes, oo. So sabi ko, unahin ko muna yung sarili ko, yung kami ni husband kay magpapahinga muna ako, magpaka-stress sa ibang bagay. Kasi sabi ko, hindi ko naman kailangan problemahin or akuin lahat, diba? Kaya unahin ko muna yung sarili ko ngayon. Unahin ko muna si husband ko and si mama ko. Awan ko kay Kayla if mag-aaral pa ba siya or ano. Para sa akin, gusto ko magtrabaho na lang siya. Kaya, or kung gusto niya mag-aral, mag-working student siya. Napagod na ako Napagod na ako magsuporta, oy. Sa totoo lang, wala akong ipon. Ingat always, Mai. Tumatanda na ako. Wala pa akong anak pero ang dami kong obligasyon. Okay lang. Mini-bless naman ako ni Lord. Pero ngayon, unahin ko muna yung sarili ko, yung mother ko, yung husband ko. Ang mga kapatid ko, bahala na yan sila kay mga malalaki na yan. Tsaka, nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Kaya, dito sa, less stress ako kaysa dun sa bahay. Doon sa city. Hawa naman si Brian mag-aalaga din ng mga kapatid niya. Okay lang yan. Hindi naman, nandiyan naman sa Ate Mary Jane. Oo, nandiyan sa Ate Mary Jane. So, si Brian mag-aaral yan. Butangan, sudan, sa ba? Ate B. Vilma? Oo. Kanon ba? Wala na kanon? Thank you. Hello, Ate Vicky Sampiano. Amen. Ate Amor. Total may natulungan mo na si Nikki. Hindi madama yan. Pati hindi mo hawak ang isip ni Nikki. Yes. Okay na yun, guys. Ilang taon ba? 3, 4, 5, 6. 3 years. 3, 4, 5, 6. 4 years? Tagal na din yun. Pero sabi ko, kung may tutulong ako kay Nikki, why not ko na? Kung kanina siya mag-wear ng bantay. Huwag na yun din siya kabukas sa mata, no? Wala na. Pagka sa tawagan eh. Sukat sa ospital. Wala ngayon, nagdalaga. Kung wala na, makaabli na siya siya. Pag uli ganina ako gikin sa kuan kay wala na gyud siya nagkuan. Kanang di na jud mo open ang iyang eyes niya, dili na jud kay sa musturya. Kay musturya pa man to siya kay kung dili siya ganahan ka mukaon mo. Oh. May mo siya tensa. Ano ba? Suko. Ang ganahan do dumi nga kanang musturya siya. Sa may yan, gusto ka doon ato. Magsige na laglugaw. Aros kalbo. Nya katong GNGT na siya. May itlog. Nya gina siya garas kaldo kaysa katong rasyon bitaw sa ospital nga lugaw. Kaway lami. Gina siya garas kaldo. Nya sa tawag ani. Katong GNGT na siya puro naman lang gatas. Gatas na lang siya perme. Pag NGT ni Pero dili, makabantay man kasi yan na giniwala ka to siya kung ano, sakit. in pain siya. In pain yun. Basta ka nang mag-ana man iya ko. Oo, makita ni mo. Makuha man nga in pain siya niya katong dito na siya sa balay kay mag-ana naman siya.
Nya, napapahawayan ganito na mong morphine, kaya ang morphine mo, long last pa man daw siya og mga 3 days. Sa yung lawas, bisag wala na siya gatake. O nya, kanang pag last na gitagaan, inga man sa doktor nga tagaan siya og morphine, kung kanang gapas bitaw siya ginawa, aron bitaw mo relax siya. Nya, kuan matugra man pud na siya. Tugra siya. At least kanang dili bitaw ka kita nga suffer siya sa kasakit. Mo to gika na siya morphine. 1/4 ang ganito ihatag ng morphine. Pero tang ilang hours. 8 hours. Ang makalahok. Okay. Every 8 hours ang iyang morphine. Pero 1/4. 1/4 ra. Gamay ra. Gamay ra jud kay makuha na ra siya. Pero dili maabtan jud kaniya na mag-ada siya. Makakuan mi, makakuan mi nga mag-ana siya, pero di naman siya mo istorya kung nasakit, dili na. Pero pamahaw na kinatagaan siya. Tabi na ang kuan na ba hindi na sila musafir. Oo, kay mao tingin sa doktor niya. Tingnan jud mi sa doktor niya kani siya possible karong adlaw or tomorrow or this week na lang jud. Niya pagbalik na pud sa doktor niya, nang doktor within this day na siya. Naabot pa pagkasunod adlaw. Nabta pag siya 17, pero 16, 17 wala na ko'y tulog ato. Sige na lang kong monitor. Nya hangtod kadlawon na. Check na ko siya kay nanay sounds ba. Nya anya more wala pa to siya morphine. Nara sa babaw. Nya Up and down. up and down man ilang balay dito sa Sa ubos. sa ubos. Ay, kami nasa ubos niya si ma'am naa sa babaw. Nya pagkahuman. Sinig sa babaw po. Nya akong buhaton ato kay magkuan na lang kana. Kay dili naman ana naman sila nga dili ipa-check ang oximeter, ang pulse rate niya kay mag-beep na bitaw. So mag-beep kuyawan nami kay mo low man gud ang iyang pagtaas na pud no. Pag ibatangtang na lang para dili bitaw mataranta. Pero gina namin sa doktor nga kanang kuan kay ang iyang ihi hindi na jud wala na jud. Wala na gina siya mangihi. For so many hours? Ni lapas nag 25 hours. 25 hours? Wala na siya. Wala na siya ihi. Tana ko niya sa ikuan ba? Full day na. Oh, sana po na siya sign o niya katong cook niya kay black. Ayan? Cook. For 2 lakhs? Yung black usually internal bleeding naman na siya. 2 days to niya lain kayo ko ana sa Pero meron. waka kabantay na para sakitan siya na. Kabantay na. Kita kan siya morphine kay ingon sa doktor tubra na. After kita kan morphine, natulog din siya. Yeah. Nasibrat niya mga tunga, taas, ng utong niya, wala na siya dibalik. Ano to? Ana din, dili mo balik. Ay, ana siya. Nabalik niya. Balik. Dili na mo balik. Wala siya dibalik og kanang down. Wala na. Ay dira kay si Sir Ryan before siya nilakaw. Kanang buol kay siya kay kanang gipagawa sa to Sir Ryan nilakaw na kay mag-change og diaper. Nagidaw na iyang bed. Nya. Tanaw na mo murag kuan naman siya. Gihuman na siya nag-morphine ato kay kuanon man kanang ni down naman na mo ang bed. So mga 1 hour siya take 1 hour after the take siya morphine, hindi siya na mag-diaper. Ikaw sa Ryan wala pa 3 minutes. Wala siya. So dira siya nag-atubangan si Ma'am Mia, si Ma'am Erlinda ug ako. Dira siya. Check na ako iyang kuan wala na. Pero wala na to siya ikadlawon pa lang wala na kuan sa BP niya. Flat na. So sa'yo, di silang niyato. Sayo sila na. Kay nagpahibaw na ka na. Paibaw na ko alauna. Alas 2 na ko nagpaibaw ato nga ingon ana ang sitwasyon wala na koy makuan sa BP, wala na pud flat na pud ang oximeter, di na mo reading. Ang BP niya, di na mabasa. Ingana na siya basta hindi na mabasa padung na. So that was 2 in the morning. Pero nakuha pa siya, breathing pa siya. Pero nilast pa siya to almost 8. So meaning ana kita mo. Ang Oras na lang na. di ba ang last part sa lawas nga ni function?
ang iyang kuan naman siya oxygen, na pa siya heartbeat. Heart, yeah, heart. Heart dito. Pero kayo ko naman pa flat. Flat iyang BP pero kuan pa siya. Kay tungod nga oxygen pud siya. Kaya ako, mother-in-law, may BP sa, Mm-mm. pero naa pa siya. Oo. Wala na din. No, din. May buhay sa mga lang, ano, may BP. No? So meaning last part sa body. At na iyang kuan. Iyang heart kay iyang kuan. Ang wala na siya pulse actually sa kanidire na part, wala na adong babaw. Last na ko gi-check niya ang dire. Ano iba ni dire sir? Wait lang.